Bumalik saglit sa karuwahe ang storya at hindi makapaniwala si Vincent na totoo pala ang mga dragon. Natawa naman dun si Versa dahil alam nito na merong buto ng dragon na nilagay sa Crimson Lotus kaya bakit daw akala niya na hindi sila totoo. Nagulat ang dalawa dahil ang alam nila ay si Raelsa, Hansen, at ang Patriarch lang ang may alam nito at imposible daw talaga magtago sa kanyang nanay ng sikreto. Matapos nun ay tinanong ni Vincent kay Versa kung paano sila nakaligtas sa loob kasama ang dragon. Sinabi nito na hindi siya sigurado at si Sarvana lamang ang makakasagot noon. Galit na sinabi ng dragon na wala na silang matatakbuhan at tanggapin na lang nila ang kanilang katapusan. Sinabi ni Versa sa dalawa niyang kasama na wala na silang magagawa kundi ang lumaban. Inatake ng dalawang babae ang dragon para maguluhan ito at sumunod na si Khan at ginamit ang Divine General Sword Art. Hindi nahulog sa patibong ang dragon at nakangiti nitong sinabi na hindi na masama ang atake ng lalaki habang walang hirap na sinalag ang skill. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Khan dahil nasalag ng dragon ang pinakamalakas na atake ng Adenka family ng ganun kadali. Habang naglalabas ng mas malakas na mana ay sinabi sa kanila ng dragon na may hangganan lang ang lakas na kayang maabot ng mga tao. Naramdaman ng dalawang babae ang kakaibang mana na nilabas ng dragon at hindi sila makagalaw dahil doon. Bumilib naman kahit papano ang dragon kay Khan dahil kaya nitong baliwalain ang kanyang mana. Sinabi ng dragon sa kanyang sarili na sayang kung mamamatay ang lalaki dahil napakalakas nito at malamang ay marami itong magagawa sa hinaharap. Galit na sumigaw si Khan at sinabing hindi nito hahayaang patayin ng dragon ang dalawa niyang kasama. Hindi na sumagot ang dragon at bigla na lang nitong inatake ang lalaki at naging sugatan na lang bigla. Gumamit ng skill ang dragon para mag-anyong tao at sinabing ang lahat ng alam ng mga taong paraan ng paggamit ng mana ay ginaya lang nila sa mga dragon. At kahit gaano pa kalakas ang isang martial artist ay wala pa rin itong binatbat kung ikukumpara sa isang dragon. Sinabi nito na kahit nakakapanghinayang ay kailangan na nitong tapusin ang lalaki at inatake na ito. Makikita natin na hindi ito hinayaan ni Sarvana at hinarang niya ang atake ng dragon. Gulat na gulat ito at nagtaka kung paano nabuhay ang isang tao pagkatapos tamaan ng kanyang magic. Bigla naman naisip ng dragon na isa lang ang rason dito at tinanong kay Sarvana kung isa ba siyang Hislay. Napasulyap si Versa sa usapan ng dalawa at narinig nito na tinanong ni Sarvana kung paano niya nalaman ang kanyang apelido at sinabi ng dragon na dahil binasbasan niya ang pamilyang Hislay. Iyon lang daw ang kanyang naaalala at pagkagising daw nila ay nasa labas na sila ng waterfall at hawak na ni Sarvana ang heavenly fruit. Natuwa naman si Vincent dahil totoo daw pala talaga ang heavenly fruit at iyon daw siguro ang iniwan sa kanya ni Arslan sa Crimson Fortress. Tinuloy ni Versa ang kanyang kwento at sinabing pagkatos daw noon ay nagumpisa nang sumama ang pakiramdam ni Sarvana. Sinabi ni Versa na kahit na ganun ang lagay niya ay hindi niya kinain ang heavenly fruit. Mas gusto daw niyang ibigay at aipakin ito kay Khan. Pero, hindi din naman niya ito matanggap dahil iyon lang ang makakapagpagaling sa kaisa-isang mahal niya na si Sarvana. Matapos ang ilang taong nilang pagpilit sa isa't isang kainin ng fruit ay nawala na si Sarvana at doon na pinanganak si Vincent. Wala nang nagawa si Kat at sinunod ang hiling ni Sarvana bago mamatay na kainin ang heavenly fruit at sinabing habang buhay siyang nasa puso ni Khan. Habang nagsisilita ay napapansin ni Vincent ang lungkot sa mukha ni Versa at tinanong kung ano ang tingin niya sa totoong nanay ng bida. Sinabi nito na malaki ang paghanga niya kay Sarvana pero nakaramdam din ito ng selos. Bigla naman naging seryoso si Versa at tinanong kung pwede ba siyang manghingi ng isa pang pabor sa kanyang anak. Sinabi nito na kung pwede lang ay ilantad ni Vincent ang masasamang ginagawa ng pamilyang Helheim at durugin ito. Nakabalik na ang ating bida sa Crimson Fortress at pumunta ito agad sa Nile Falls. Nagtaka si Julian kung bakit hinawakan ni Vincent ang kanyang espada at bigla nitong ginamit ang lahat ng kapangyarihan na nakuha niya simula umpisa at ginamit ang Absolute Sword / All Gods para atakihin ang falls. Nagulat naman si Julian at tinanong kung bakit niya iyon ginawa at ano ang gagawin nila pag nasira nito ang entrance ng falls. Nakita ng dalawa na walang nangyari doon at sinabi ni Vincent na hindi pala sila makakapasok sa ganong paraan. Inisip ng ating bida na ang dragon sa loob ay naghihintay sa tao na naghahanap ng katotohanan sa Adenka family at konektado ito kay Arslan. Meron sigurong ginamit si Sarvana na kakaibang paraan para pumasok at iyon siguro ang dahilan kung bakit siya hamina at namatay pagkakuha ng heavenly fruit.
Nilabas ni Vincent ang isang kasulatan at sinabing kailangan niyang makapasok sa loob ng falls kahit anong mangyari at malaman ang katotohanan doon. Sa loob ng opisina nila Vargan ay makikita nating binabasa nito ang report sa lahat ng nangyari sa Maelstrom. Habang sa loob naman ng tower ng Gaia ay makikita natin na tumatakbo ang priest na si Dullan. Napunta siya sa isang dead end at ang humahabol sa kanya ay ang priest na si Nalyok at ang mga guard ng Gaia. Gusto nitong kunin ang Holy Grail mula kay Dullan at sinabing hindi siya makakalabas doon ng buhay hanggat hindi niya iyon binibigay. Hinawakan nito ang leeg ng priest at makikitang sasaksakin na ito ni Nalyok nang biglang may malakas na kidlat na tumama sa kanyang likuran. Dumating doon si Merlin Falker at sinabing simula ngayon ay siya na ang magpuprotekte sa Holy Grail bilang isang paladin ni Priest Dullan. Bumalik na agad ang storya sa ating bida at makikitang may isang babae na nagsalita at tinanong kung bakit siya tinawag ni Vincent doon. Iyon ay ang kapatid niya na si Hannah Adenka, ang third direct descendant at ang rank 1 cadet representative. Napansin ni Hannah na iyon ang lugar kung saan gaganapin ang huling misyon bago mag-graduate at sinabi ni Vincent na malapit na gawin ito ng kanyang ate. Tama daw si Vincent pero sinabi nito na hindi pa niya ito magagawa dahil kulang pa siya sa points para makagraduate. Ipinaliwanag nito na hindi niya iyon magagawa ng madali dahil wala daw masyadong misyon na kailangan ng isang rank 1 na cadet. Alam iyon ng ating bida at sinabing pwede niya isama si Hannah sa isang misyon na ang kanilang nanay mismo ang gumawa. Umupo si Hannah sa isang bato at tinanong kung anong klaseng misyon ang kailangan nilang gawin. Kailangan nilang pumunta sa teritoryo ng mga Helheim at alam naman daw nila na delikado ngayon dahil sa nangyari kaya gusto ni Vincent na si Hannah ang maging bodyguard niya. Nagtaka si Hannah dahil napakadali lang daw noon kapalit sa puntos na matatanggap niya para mag-graduate kaya tinanong niya si Vincent kung ano ang gusto nitong kapalit. Naalala ni Vincent ang nakaraan at nakita na close sila ni Hannah dati kaya nanghingi ito ng isang larawan nang siya ang guguhit. Ginamit nito ang crazed sculptor Macaelian at tinutok ang espada sa leeg ng ating bida at tinanong kung pinagtaytripan ba niya ito. Hindi ito natakot at sinabi ni Vincent na seryoso siya dahil ang binigay ni Hannah na araw dati ay mahalaga para sa kanya. Sinabi na lang nito na marami nang nagbago sa kanya at ibahin na lang daw ni Vincent ang gusto niyang kapalit at umalis na din ito doon. Sa isang lugar, makikita natin na nag-uusap ang isang lalaki at ang kanyang butler. Sinabi ng butler na wala na ang kanyang anak pero wala itong paki at tinanong lang kung nalinis ba nito ang ebidensya na may kinalaman siya sa nangyari doon. Siya ay ang patriarch ng pamilyang Helheim, ang tatay nila Versa na si Garfonzo Helheim. Napatayo ng maayos ang butler at sinabing nagawa na niya iyon at pinalabas nila na si Daimar lang ang mag-isang gumawa ng kasalanan. Sinabi ng patriarch na laging kini-question ni Versa ang kanyang mga desisyon kaya hindi siya nagtaka na ang kanyang anak mismo ang may gawa noon. Ngumiti ito ng masama at sinabing tignan natin kung ano ang kayang gawin ni Versa at pati na rin daw ang anak nito na si Vincent. Hindi siya natatakot dahil nasa kanila ang kapangyarihan ng mga Dragonkin. Biglang pinakita si Vincent at si Kagan na magkasalubong ang espada at naglalaban. Aatake na si Kagan at sinabing papatayin na niya ngayon sa Vincent at sinabi naman ng ating bida na lumapit siya at kanyang subukan. Habang naglalaban ang dalawa ay makikita nating si Raven sa taas at handa ng umatake. Napa-atras ang dalawa sa lakas ng skill ni Raven at sinabi nito na gusto din daw niyang sumali sa kanila. Sinabi ni Kagan na wag siyang makialam sa laban nila ni Vincent at sumagot naman ito na siya daw ang ipal dahil may utang sa kanya si Vincent na laban. Napaikon doon si Kagan at sinabing siya na lang muna ang uunahin nito at natuwa naman doon si Raven dahil matagal na din daw niya gusto itong labanan. Sinigawan ng ating bida ang dalawa at sinabing hindi iyon ang importante ngayon at nakalimutan na ba nila ang rason kung bakit sila pumunta. Pinakita doon ang mga patriarch ng tatlong pinakamalakas na pamilya na masayang nanunood sa laban. Nandoon din ang nanay ng ating bida at sinabing kailangan niyang dalian dahil kung hindi ay masasayang lang daw ang lahat ng kanilang plano. 2 weeks earlier sa Crimson Fortress. Pinayagan ng headmaster si Vincent at si Hannah sa kanilang misyon papunta sa teritoryo ng mga Helheim. Nagreklamo naman doon si Hannah at sinabing hindi daw bagay sa kanyang espada ang maging isang escort lang at may mga ibang rank 1 daw na cadet ang mas bagay sa misyon na yun. Inakbayan siya ng headmaster at sinabing hindi na magbabago ang kanyang desisyon at wala na itong magagawa. Magrereklamo pa sana si Hannah pero ayaw na ito marinig ng headmaster at umalis na lang doon. Pagkalabas nila ng opisina ng headmaster ay pinaalala ni Vincent sa kanyang ate ang gusto nitong kapalit.
Dahil sa misyon na iyon ay lalo siyang mapapalapit sa kanyang graduation at ang gusto lang ni Vincent ay ang isang litrato na gawa ni Hana. Makikita naman sa mukha ni Julian at ng ating bida ang saya nang sinabi ng kanyang ate na gagawin na niya iyon. Kinabukasan, naghahanda ng umalis ang ating bida at nandoon ang dean at ang headmaster. Pinaalala ni Vargon sa kanya na magiging delikado ang kanyang misyon at sinabi naman ni Vincent na huwag silang mag-alala dahil hindi daw siya masasaktan ng mga Hell-Aim ng basta-basta. Biglang may tumawag kay Vincent at makikita natin na iyon ang kanyang mga kaibigan sa fortress. Makikitang pagod na pagod ang mga ito dahil tumakbo sila mula Residence Hall 5 hanggang doon para magpaalam kay Vincent. Masaya silang bumati ng humble respect to absolute glory at binati din sila ni Vincent at sinabing babalik din siya agad. Habang masaya pa silang nag-uusap ay sinabi ni Hana na oras na para umalis. Sinabi ng headmaster na okay lang iyon dahil gusto lang naman nilang magpaalam at sinabi din nito na hindi naman siya ganun ka walang pake-dati. Seryoso namang sinagot iyon ni Hana at sinabing makakaharang lang ang feelings sa paggawa ng misyon. Dinagdag pa nito na bilang isang martial artist ng Adenka family ay may mga bagay na kailangan silang isakripisyo. Tapos na silang magpaalam sa isa't isa at umalis na din sila Vincent. Tinanong ni Vargon ang headmaster kung magiging okay lang ba talaga na magkasama ang dalawa na iyon dahil masyado daw seryoso si Hana. Sinabi pa ng dean na binigyan si Hana ng palayaw na statue dahil hindi na daw nito pinapansin ang kanyang nararamdaman para matapos lang ang isang misyon. Sinabi naman sa kanya ng headmaster na hindi niya kailangan mag-alala dahil magkapatid ang dalawa at hindi naman siguro sila magpapatayan. Nalipat na sa loob ng karuwahe ang storya at makikita natin na parang sasaktan ni Hana ang ating bida. Makalipas ang ilang sandali ay natapos din ito at ginupitan lang pala niya si Vincent. Agad naman ang nag-umpisa iguhit ni Hana ang kanyang kapatid at natapos niya ito agad at inabot kay Vincent ang litrato. Tinanong nito kung okay na daw ba iyon at masaya namang nagpasalamat sa kanya ang ating bida. Hindi makapaniwala si Vincent dahil naguhit daw ito ni Hana ng ganun kaganda habang nasa loob ng malubak na karuwahe. Proud na napangiti si Julian at sinabing magaling talaga siya gumuhit simula pa lang nung bata pa ito. Habang nagliligpit ay sinabi ni Hana na nabigay na niya ang gusto ni Vincent at wala na siyang utang. Nagtaka ang bida at tinanong kay Julian kung bakit hindi pumayag si Hana nung unang beses na sinabi nito na gumuhit kahit napakagaling pala nito. Sinabi ni Julian na baka sinukuan na niya ito dahil hindi na uubra ang pangarap niya na yon dahil isa siyang Adenka at marami siyang kailangan unahin. Makikita natin na madaming nagpoproteste sa labas at hinaharangan naman sila ng mga sundalo. Nandoon na sila sa Hell-Aim territory at hindi makapaniwala ang ating bida sa itsura nito dahil ang akala daw niya ay mayaman ang lugar na yon dahil sa trading. Sinabi ni Hana na totoo iyon pero sa mga mayayaman lang na tao kaya ang lugar kung nasaan sila ay napakagulo. Hindi na nagtitiwala ang sambayanan sa pamilyang Hell-Aim dahil sa kanilang kasamaan. Dahil doon, gumawa sila ng Citizen Revolutionary Army para labanan ang mga Hell-Aim. Ang mga may kayang mamamayan ay lumipat naman sa gitna ng Hell-Aim territory na Derzona para makalayo sa lahat ng gulo. Ipinaliwanag ni Hana na ang nag-umpisa ng kaguluhan doon ay ang pagpatay sa leader ng Revolutionary Army. Magtatanong pa sana si Vincent tungkol doon pero sinabi ng kanyang ate na kailangan na nilang pumunta sa Derzona bago pa sila madamay sa gulo kung nasaan sila. Habang naglalakad ay hinarang sila ng mga sundalo at tinanong kung sino sila at ano ang ginagawa nila doon. Hindi pa sila nakakasagot ay inatake na sila ng mga sundalo kaya naisip ni Vincent na hindi ito madadaan sa mabuting usapan. Bigla na lang napunta ang ating bida sa harap ng isang sundalo at ginamit nito ang body strengthening at sinuntok lang ito palayo. Nagulat ang ibang mga sundalo dahil hindi nila alam ang nangyari at sa isang iglap ay natalo na niya ang mga ito. Pagkatapos noon ay napansin na nila na napapaligiran na pala sila ng napakadaming sundalo. Hindi na nila alam ang gagawin kaya may kinuha si Hana at sinabing wala na siyang magagawa kundi ipakita iyon. Tinaas niya ang isang bagay at sinigaw na iyon ang Blue Jeweled Medal of the Hell-Aim family. Nakita ito ng mga sundalo at nagtaka kung bakit meron siyang medal na para sa pinakamataas na grado ng martial artist sa Hell-Aim. Nagpakilala ito at sinabing siya ay si Hana Adenka ng Crimson Fortress at kailangan daw niyang pumunta sa Derzona. Hindi makapaniwala ang mga sundalo na iyon pala ang apo ng kanilang patriarch kaya wala na silang magawa kundi ang sumunod. Naisip ni Vincent na hindi iyon agad na nilabas ng kanyang ate kanina para mabilis sanang naresolba ang issue.
Magtatanong sana tungkol sa medal ang ating bida pero bigla na lang may gamulong sa tabi nila at naglabas ito ng makapal na usok. Sa kalagitnaan nito ay may naramdaman si Vincent na humawak sa kanyang balikat at dinukot nito ang ating bida. Pamilyar si Hana sa usok na iyon at sinabing ito ay galing sa Revolutionary Army at paghupa ng usok ay napansin nila na wala na ang ating bida. Mabilis namang inutusan ni Hana ang lahat ng sundalo na nandon para hanapin si Vincent. Tumakbo sila Seri at Wilson papunta sa kanya at sinabing kumalma lang muna ito saglit. Dinagdag pa ni Seri na malamang daw ay ang Revolutionary Army ang dumukot sa bida kaya meron silang hahanapan. Nagulat si Seri nung sinabi ni Hana na gumalaw ang mga tao na yun nung sinabi niya ang kanyang pangalan. Dahil daw alam nilang kapatid niya si Vincent ay ituturing siyang kalaban ng Revolutionary Army. Ipinaliwanag niya na ang hamuli sa kanilang leader at ang nagdala nito sa mga Hell-Aim ay siya mismo. Lumipat ang story sa mga dumukot kay Vincent at pinag-uusapan nila ang mga nanakaw nilang military supplies sa mga sundalo ng Hell-Aim. Tinanong ng isa kung sino ang lalaki na nandoon at sinabi ng babae na siya ay ang kapatid ni Hana Adenka at perpekto itong hostage para sa negosasyon. Nagsalita naman ang nagmamaneho at tinanong sa kanyang mga kasama kung tama ba talaga ang kanilang ginagawa. Sinabi ng babae sa kanya na hindi dapat nila iyon isipin dahil gusto daw ba niyang maging alipin ni Garfanzo kahit kakatakas lang nila sa mailtomb. Nagtanong din ng isang lalaki kung paano daw niya nakuha ang isang direct descendant ng Adenka at sumagot ito na dinukot niya ang bida gamit ang smoke screen. Habang nag-uusap silang dalawa ay bigla nang gumising si Vincent at sinuntok ang lalaki sa mukha. Nagulat doon ang babae at hindi niya napansin na nasa harap na pala niya ang bida at siya naman ang sinunod nito. Sinabi ni Vincent sa nagmamaneho na ituloy lang niya kung saan sila pupunta at hindi siya nito sasaktan kung wala siyang gagawing masama. Nagulat ang ating bida nung tinanggal ng nagmamaneho ang kanyang mask at sinabing hindi siya papalag. Namukan ito ni Vincent at sinabing siya ang lalaking nakasama niya sa kulungan sa mailtomb. Habang nag-uusap ay nabigla ang dalawa dahil may nakaharang sa gitna ng daan at iniwas nung lalaking nagmamaneho ang karuwahe kaya natamba ito. Sinabi ng lalaking nakaharang na kaya pala hindi sila nahanap ng mga sundalo ay doon sila nagdaan sa shortcut na ginagamit lang ng mga lokal. Nakita ng babae ang asul na bandana sa kamay nito ay sinabihang traidor ang lalaki dahil magkakasama daw sila dati. Wala namang paki ang loko at sinabing ipapakita niya sa kanila kung paano ang maging isang mabuting mamamayan ng Hell-Aim. Nilunok niya ang pil at makikita nating nag-iba ang itsura nito at lumakas ng sobra ang kanyang mana. Aatakihin na nito ang babae at hinarang ni Vincent ang atake nito nang walang hirap. Hindi makapaniwala ang loko dahil nagawa niya iyon nang walang kahirap-hirap at tinanong nito kung sino siya. Nilabas ni Vincent ang kanyang great sword at inatake na agad ang kalaban ng sunod-sunod. Natawa naman ang loko at sinabi nito na kahit anong gawin ng bida ay hindi nito magagalusan ang katawan niya dahil sa power ng grace. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na lang bumagsak sa loko ang napakalaking bato na galing sa taas ng kuweba. Sinabi ni Vincent na alam niya na hindi gumagana ang mana laban sa katawan ng Dragonkin kaya ang inasinta talaga niya ay ang bato sa taas ng kalaban. Naisip ng ating bida na konektado daw ang lahat. Ang pagkain ng pil para lumakas at ang dugo ng Dragonkin na ginamit ni Tilloven para atakihin siya ay galing lahat sa Hell-Aim. Habang nag-iisip ay bigla siyang inatake nung babae kanina sa likod pero nasalag naman niya ito. Tinanong niya si Vincent kung bakit niya sinagip ang mga dumukot sa kanya at hindi ba dapat kakampi niya ang kapatid niyang si Hana Adenka. May dumating sa likod nila at sinabi kay Harmona, ang pangalan ng babae, na tumigil na siya dahil wala siyang laban kay Vincent. Nagpakilala ang lalaki at sinabing siya ay ang leader ng Citizen Revolutionary Army, ang dinukot at pinatay na si Laurent Hell-Aim. Nagpunta sila sa hideout ng Revolutionary Army at doon sila nag-usap. Habang nakatingin kila Vincent mula sa labas ay sinabi nung isang lalaki na siya ang nagsagip sa kanya at kinopya nito ang kanyang mukha para makapasok sa loob at malaman ang kabulastugan ng Vire family. Hindi pa rin kumbinsido ang babae at sinabing ano ang iniisip ng kanilang leader at dinala niya ito sa kanilang taguan. Sinabi ng isa pang lalaki na ang ating bida ang tagapagligtas ng mailtomb at inalagaan pa ng mga alalay ni Vincent ang kanyang anak. Habang nasa kulungan sila ay sinabi ng lalaki ang address kung saan nakatira ang kanyang anak at narinig iyon ni Vincent at sinabi kay Seri na puntahan muna ito at alagaan ang bata habang wala pa ang kanyang tatay. Sa loob ng bahay, tinanong ng leader kung siya daw ba talaga ang sumagip sa mailtomb.
Sumagot naman ang bida at sinabing inumpisahan niya lang ito pero ang kanyang nanay at tatay ang tunay na sumagip doon. Napangiti ang leader at sinabing hindi daw iyon ang sinabi ng mga tao na nasagip doon. Seryoso siyang nagpasalamat sa ating bida dahil meron daw silang mga kasamahan na naligtas niya sa mail tomb. Biglang lumabas ang isa nilang kasamahan at sinabing kailangan nilang patayin si Vincent dahil alam na daw nito ang kanilang hideout at ang totoo na buhay pa talaga ang leader. Tinanong ng leader kung sigurado ba ito dahil si Vincent ay isang martial artist na tumalo sa kalaban kanina na kumain ng Grace. Sinabi pa niya na huwag itong mag-alala dahil magiging okay lang sila at wala nang nagawa ang kalbo kundi ang sumunod. Sinabi ni Vincent na nabalitaan niyang patay na ang leader ng Revolutionary Army kaya bakit nandun pa siya at buhay na buhay. Nagulat ang ating bida dahil sumagot ang leader na dahil daw iyon sa dark magic. Ang kasamahan niya, si Barem, ay nakatakas sa mail tomb at doon niya na lamang may letento siya sa dark magic nung gumagawa siya doon ng mga magic stone. Sinabi ni Barem kay Vincent na ang ginamit niya ay body duplication technique. Dahil doon, nakagawa si Kalbo ng clone ng leader at napagpalit ito sa totoo niyang katawan bago siya patayin. Naalala naman iyon ni Julian at sinabing parang ganon din daw ang ginamit ni Tilloven nung nagpanggap siyang nagpakamatay. Sinabi ng leader na kailangan daw nila mag-usap ni Vincent nang sila lang dalawa at lumabas sila sa likod. Nalaman ng leader na ang kanyang ate pala ang nagpadala kay Vincent doon at sinabi ng bida na hiniling ni Versa na wasakin ni Vincent ang mga Hell Aim. Bigla na lang tinanong ni Vincent ang leader kung bakit nito hiniwa ang sarili niyang mga mata. Nagtaka ang leader at tinanong kung bakit at paano niya iyon nalaman. Nakita ng bida na magaspang ang peklat kaya hindi iyon gawa ng isang magaling na martial artist. Pero, wala din daw senyales ng paglaban kaya naisip ng bida na ang leader ang gumawa noon sa kanyang sarili. Ang rason daw kung bakit niya ginawa iyon ay hindi na niya matiis makita ang lahat. Hindi na niya kayang tiisin na makita ang pagpatay at pagpapahirap ng sarili niyang pamilya sa mga mamamayan nila. Tumingin sa kanya si Vincent at sinabi nito na nakikita daw niya na hindi lang iyon ang lahat ng rason. Napansin ng leader na tuso daw ang bida at alam na niya kung bakit si Vincent ang pinadala ng kanyang ate doon. Tinanong ng leader kung napansin daw ba ng bida ang Grace na ginamit ng lalaki kanina. Iyon daw ay isang pill na nagbibigay ng pambihirang lakas sa isang tao at sobra din daw itong nakaka-addict. Ginamit iyon ng pamilyang Hell Aim para paghiwalayin ang mga tao sa kanilang lugar. Ang mga sumusunod sa Hell Aim ay binibigyan ng ranggo at ng mga Grace. Ipinakita ang nangyari dati at sinabi ng leader na hindi na daw niya kayang makita ang kalagayan ng Hell Aim territory. Kaya habang hindi pa daw ito nababalik sa dati, hindi niya ito gustong makita. Isinuko ng leader ang kanyang mga mata para maging simbolo at tipunin ang mga natitira pang may konsensya. Napatigil ang dalawa sa paglalakad dahil may narinig silang nagsabi na buhay pa pala si Laurent Hell Aim. Nakita nila na gumamit ang dalawa ng Grace at nagtaka kung nadiskubre ba ang kanilang hideout. Tumalon ang dalawa at sinabi nilang pwede sila maging first-class citizen kung mahuli nila ang leader. Pinagtago naman siya ni Vincent at sinubukang lumapit sa mga kalaban. Inatake niya ito at napansin ng bida na walang epekto ang mga atake niya at wala siyang pwedeng gamitin sa kanyang paligid. Habang nag-iisip ay sinigawan ni Julian si Vincent at itinuro ang leader dahil nasa panganib ito. Umabot sa kanya ang ating bida at natulak niya ang leader palayo bago ito matamaan ng skill ng kalaban. Bumilib ang mga loko dahil nagawa daw salagin ni Vincent ang kanilang atake pero kaya daw ba nitong protektahan ng bulag na iyon ng paulit-ulit. Sinabi nila na hindi naman siya kasali doon at ligtas nilang paaalisin si Vincent kung ibibigay nito sa kanila ang leader. Hindi naman pumayag ang ating bida at inisip na hindi talaga sila martial artist at lumakas lang sila dahil sa Grace kaya kakayanin niya ito kung gagamitin niya ang lahat ng alam niya. Pero magiging mahirap daw labanan ng dalawa habang pinoprotektahan niya ang bulag na leader. Sumugod na papunta sa kanya ang dalawang kalaban at bigla na lang may mga hiwa ng espada sa paligid nila. Sa isang iglap, naghiwa-hiwalay ang katawan ng dalawang loko sa harap ng ating bida at ang may gawa nito ay ang kapatid ni Vincent na si Hana Adenka. Nakita ni Hana na nakaupo si Laurent sa lapag at inatake niya ito at sinabing buhay pa pala siya. Sinalag ni Vincent ang atake ng kanyang ate at tinanong kung ano ang kanyang problema. Nagtaka ang ating bida dahil simula nung umalis sila sa fortress ay walang emosyon si Hana pero grabe ang kanyang reaksyon nang makita nito ang leader. Bigla na lang nagsalita si Laurent at tinanong kung pinagpatuloy ba ni Hana ang kanyang pagguhit.
Napatumba na lang ito at napaiyak at sinabing bakit pa siya nagtatanong dahil hindi naman na daw niya ito makikita. Dumating naman bigla ang babae kanina pati ang mga kasama nila at nakita ang mga Grace users na natalo doon. Nakilala din niya ang babaeng nakaupo sa lapag na si Hana Adenka. Lumapit ito sa kanyang harapan at bigla na lang sinampal ng malakas sa mukha. Sinabi nito na ano ang karapatan niyang pumunta doon matapos niyang muntik nang patayin ang kanilang leader. Sinasabi ni Hana na hindi kailangan ng martial artist ang feelings. Kailangan lang nilang sumunod sa utos at tanggapin ang papuri pag nagawa nila iyon. Iyon daw ang kailangan para maging mabuti at marangal na martial artist. Biglang pumasok sa loob ng kanilang pwesto ang babae at sinabing natagpuan na ang kanilang hideout. Sumulpot sa likod niya bigla si Hana at inatake ito sa tagiliran kaya nawalan ito ng malay at tumamba sa lapag. Napaisip siya na matapos niyang isuko ang pangarap niya sa pagguhit ay baka doon nagumpisa ang pagtigil niyang magkaroon ng pake. Sinabi ni Hana kay Laurent na kailangan niyang sumama sa kanila para maging witness sa iligal na pagprotesta ng mga tao na nangyari sa Derzona. Sinabihan naman ng babae si Hana na sinungaling ito dahil gusto lang daw nilang kunin ang kanilang leader at patayin. Sinabi nito na tatanungin lang siya bilang isang witness at papakawala na pagsagot nito sa kanilang mga katanungan. Hinaranggan ng babae ang kanyang leader at sinabing halata na nagsisinungaling lang sila at hindi siya papayag na kuhanin nila si Laurent. Bigla naman pumasok doon ang patriarch ng Helheim at sinabing hindi mamamatay ang kanilang leader dahil may mga itatanong lang siya sa kanyang anak. Lumapit ito sa kanya at sinabing tigilan na nito ang pagiging rebelde at umuwi na lang sa kanila. Sinabi ng leader na hindi niya yun magagawa dahil lahat daw sila ay handang isakripisyo ang lahat para sa Helheim territory. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat at sinabing kaya ba nitong isakripisyo ang kanyang pamangkin para doon. Si Laurent pa naman daw ang nagturo na gumuhit sa kanya at ano kaya ang mararamdaman ni Hana kung mawalan din siya ng paningin kagaya ng kanyang tito. Matapos noon ay sumunod na lang ang leader kay Garfonzo ng maayos at makalipas ang ilang araw ay papatayin na lang pala bigla ang leader. Buti na lang daw ay saktong umabot at napalitan nila ang totoong katawan ng leader gamit ang body duplication technique ni Barem. Sa gilid, makikita natin si Hana na pinipigilan ito dahil wala naman daw silang sinabi na papatayin pala ang kanyang tito. Hindi nila ito pinansin at tinuloy na ang pagpugot kaya wala nang nagawa si Hana kundi ang maiyak. Bumalik na sa kasalukuyan at sinabi ng leader na tama din naman daw ang mga sinabi sa kanya noon ng kanyang tatay. At kung wala daw doon si Barem ay hindi niya matatakasan ang kanyang kamatayan. Narinig ni Hana ang sinabi ng kanyang tito na para daw kapanipaniwala ang kamatayan niya ay hindi niya ito sinabi sa kanyang pamangkin. Pinuri ng patriarch si Hana at tinanong kung bakit ganun ang kanyang reaksyon. Hindi daw dapat ganun ang reaksyon ng isang bayani na tumalo sa isang masamang kalaban. Sinabi pa nito na para maging isang magaling na martial artist, kailangan lang daw niyang sumunod sa utos at tanggapin ang papuri pagkatapos. May inabot ito kay Hana at sinabing walang kwenta ang feelings at makakaabala lang ito sa misyon. Ang inabot sa kanya ay ang medal na nagsisimbolo ng pinakamataas na ranggo sa pamilyang Helheim. Tinanong ng leader ang ating bida kung tatanggapin ba talaga niya ang misyon ng kanyang nanay na wasakin ang pamilyang Helheim. Seryosong sumagot si Vincent na gagawin talaga niya iyon at sasali din daw siya sa Revolutionary Army sa paglaban. Kung ganun daw pala ay nanghingi ng pabor ang leader, puntahan daw niya at kausapin si Garfonzo. Kinabukasan ay pumunta na agad si Vincent sa Derzona para kitain ang patriarch. Hinarang naman siya doon ng mga guard at sinabing magpakilala siya dahil hindi sila nagpapapasok ng kung sino lang. Sinabi niya na siya ay si Vincent Adenka ng Crimson Fortress at kailangan niyang makita ang kanyang lolo. Sinabi ng mga guard na maghintay muna siya doon at kukumpirmahin muna nila ito bago siya papasukin. Napaikan si Vincent at sinabing ang lakas ng loob ng mga bantay na paghintayin sa labas ang apo ng kanilang patriarch. Bigla na lang niya dinaanan ang mga bantay at sinabing dalhin na lang nila ang bida sa kanilang patriarch. Binuksan ni Vincent ang pinto papasok at nakita nito sa loob ang napakadaming sundalo. Tinanong ng ating bida kung bakit sila nandun at sumagot ang bantay na dahil ito sa Hydes Assembly. Ang event na iyon ay pinangalan sa Hydes Flower na simbolo ng Helheim at isa itong kompetisyon laban sa mga martial artist na inimbita ng kanilang pamilya. Pero dahil daw sa Revolutionary Army ay hindi masyadong maganda ang preparasyon kaya alerto ang mga sundalo. Nanghingi ng pasensya ang bantay sa bida at sinabi naman nito na mukha daw inaabuso ng kanyang lolo ang kanyang mga sundalo.
Sinabi din ni Vincent sa bantay na kailangan niya galingan kung magpapalusot lang ito. Kahit ganun daw ang sitwasyon, ano ang rason para ipadala sa mansyon ng Patriarch ang lahat ng sundalong iyon at doon magbantay? Inisip ni Vincent na pwedeng isa itong pagsubok o kaya tinatakot lang siya ng kanyang lolo. May lumabas na isang malaking sundalo sa harap ng ating bida at sinabing simula ngayon ay siya na ang magiging gabay doon ni Vincent. Sinabi din nito na sumunod na lang sa kanya ang bida ng tahimik at huwag gumawa ng gulo. Mayabang na tinanong ni Vincent na sa tingin ba nito ay ang young master ng Adenka at isang cadet ng Crimson Fortress at gagawa doon ng gulo. Sumigaw bigla si Vincent at tinanong sa lahat ng nandon kung sino ang pinoprotektahan nila at laban kanino. At paano nila matatawag ang mga sarili nilang sundalo kung hindi sila makasagot sa isang simpleng tanong. Naglakad na ito papunta sa loob at sinabing pwede na silang umalis at hahanapin na lang niya mag-isa ang kanyang lolo. Hinampas ng malaking sundalo ang kanyang sandata sa lapag at sinabing hindi na makakalagpas doon ang bida. Tinanong ni Vincent kung sigurado ba ang sundalo sa kanyang gagawin at pwede naman daw nila itong subukan. Nagulat naman ang sundalo at sinabing hindi pambata ang ora na nilalabas ni Vincent at totoo daw siguro ang balita na siya ang nagligtas sa mail tomb. Pinatigil sila ng Patriarch at sinabing makakaalis na ang lahat maliban kay Vincent. Binati nito ang kanyang apo ng maligayang pagdating at sinabing pwede na siyang umakyat. Nagbatian ang dalawa at sinabi ni Garfonzo na matagal na niyang gustong makita si Vincent pero inisip niya na ito ang pumatay sa kanyang anak. Sinabi naman ng ating bida na matagal na din niya itong gustong makita at marami siyang narinig tungkol sa kanya pero inisip nito na kaya siya pumunta doon ay para pabagsakin ang mga Hell-Aim. Tinanong sa kanya ng kanyang lolo kung ano ang kanyang misyon sa kanilang lugar at sinabi lang ng bida na isa itong sikreto. Natawa na lang ang Patriarch at sinabing wala itong magagawa kung ayaw itong sabihin ni Vincent. Kita naman ang gulat sa mukha ni Garfonzo nang sinabi ng bida na ang pwede lang niyang sabihin ay ang kanyang nanay ang nagbigay sa kanya ng misyon. Narinig daw ng Patriarch ang nagawa ni Vincent dahil naparusahan daw nila ni Versa ang anak niya na merong maling ginawa sa mail tomb. Hindi naman nakasagot agad ang bida at sinabi sa kanya ni Garfonzo na wag siya masyadong kabahan. Sinabi din nito na nagpapasalamat nga siya kay Vincent dahil kung hindi daw niya ginawa yun ay siya mismo ang papatay sa sarili niyang anak. Iniba na ng Patriarch ang usapan at sinabing nahuli ng dating ang ating bida sa kanila at sumagot si Vincent na nagkaroon lang daw siya ng konting problema sa Revolutionary Army. Bigla naman nagalit ang Patriarch at sinabing ang lakas ng loob ng mga yun para galawin ang kanyang apo. Sinabi naman ni Vincent na wala naman masyado nangyari at ligtas naman siyang nakabalik. Galit pere nito at sanabang ang kapal ng muka nila at kailangan silang turuan ng leksyon. Buti na lang daw ay may nahuli siyang dalawang galing sa Revolutionary Army dati at tinanong kay Vincent kung ano sa tingin niya ang ginawa niya dito. Dinurog daw nito ang mga kamay at paa nila at habang buhay nilang pagsisisihan na kinalaban nila ang Patriarch. Tumayo ang ating bida at sinabing pwede niyang sabihin sa kanyang lolo ang kanyang misyon. Kailangan daw ni Vincent na sumali at makipagkumpetensya sa Hydes Assembly. Binalik ang storya sa usapan nila Laurent at ang plano daw nila ay magaganap sa Hydes Assembly. Ang problema daw nila ay masyadong mahigpit ang seguridad sa araw na iyon kaya kailangan ni Vincent guluhin ang mga sundalo. Nilapag ng ating bida ang dala niyang papel sa lamesa at sinabing ang mga sumusunod na tao ay manghihingi ng request para makanood ng assembly. Ang Dean at ang Headmaster ng Crimson Fortress at ang lahat ng mga cadet representative, ang second-class priest ng Gaia na si Dollan, at pati na rin ang mga magulang ni Vincent. Kinagabihan, sinabi ng bida na wala na sila masyadong oras at kailangan makontak na nila lahat ng binanggit ni Vincent agad. Hindi naman makapaniwala si Wilson at Seri sa mga binanggit na pangalan ng kanilang master. Naintindihan naman daw ni Hana ang plano ni Vincent pero tinanong nito kung gagawin ba ng mga taong iyon ang kanyang gusto. Masyado daw itong delikado at mahihirapan lalo ang ating bida kung hindi mangyari ang kanyang plano. Ang issue na lang daw nila ngayon ay kailangan nilang kontaken ng maraming tao sa iba't ibang lugar nang hindi nalalaman ng kanyang lolo. Sinabi ng leader na sila na daw ang bahala doon dahil may mga sikretong kontak ang Revolutionary Army na pwedeng magpadala ng magical mail. Makikita natin na natanggap na ni Dollan ang sulat at hindi ito makapaniwala sa mga nangyayari sa Hell-Aim. Pinakita din niya ito kay Merlin at sinabing kailangan nilang pumunta doon agad. Sa fortress naman ay makikita natin na nagwawala ang headmaster dahil wala daw siyang alam sa pinagdadaanan ni Vincent.
Napaupo ito at tinanong si Vargon kung hindi ba sila mapagkakatiwalaan kaya hindi ito sinabi sa kanila ni Vincent. Tinanong din niya kung sino sa tingin ng Dean ang may gawa nito at sinabi naman ni Vargon na konektado ito kay Elder Tilloven. Sinabi ni Herka na baka konektado din ito sa Nightmare kung saan kasabwat ang kapatid ni Versa. Pinakita na din ng mga magulang ni Vincent at pinag-uusapan nila ang sulat na pinadala ng kanilang anak. Seryosong tinanong ni Kan si Versa kung sigurado na ba ito sa kanyang desisyon dahil ang sarili niyang pamilya ang kinakalaban niya. Napayakap naman ito sa kanyang asawa at sinabing ayos lang iyon basta mapagbayaran niya ang kasalanan ng kanyang pamilya. Bumalik na ulit ang storya kila Vincent at sinabi nito sa kanyang lolo na magmadali na dahil kailangan niyang asikasuhin ang mga magiging bisita nila. Napatawa naman ng malakas ang patriarch at sinabi sa kanyang apo na iyon na ba yun. Tinanong nito na sa tingin ba ng bida ay matatakot siya ng ganon-ganon lang. Ang Hell Aim ay ang sentro ng trading at ito ang nagkokonekta sa tatlong pinakamalakas na martial arts family na Sam-Ayon, Vortikon, at Adenka. Kahit meron daw mangyari at matapos na ang relasyon nila sa mga Adenka ay hindi sila masyadong maapektuhan. Kailangan lang daw nilang gumawa ng koneksyon sa ibang territory dahil marami ang gustong umagaw sa lugar ng mga Adenka sa trading. Sa madali daw na salita, masyadong malakas ang Hell Aim para mapatomba ng isang bata na katulad ni Vincent. Nakakalokong ngumiti si Vincent at sinabing hindi lang iyon ang lahat. Lumipat ang storya kay Raven at nakita niya ang sulat na ipinadala sa kanya ni Vincent. Ipinakita din si Kagan na galit habang binabasa ang sulat ng ating bida. Sinabi nila na sabihin ito agad sa kanilang mga magulang dahil pupunta sila sa Hell Aim territory para kay Vincent.